everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you are my forever. Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, undependent, my heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you are my forever. Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent, my heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. Sa gabing madilim, may isang bituin sa dulo ng dagat ay may lubang. Walang gabi kung walang umaga, walang luha kung walang tuwa. Walang ngayon kung walang kahapon, at kahit ang bukas ay may wakas. Huling hantong ay alaala, kahit pag-ibig ay di wagas. Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling? Sa daigdig mo'y sino kami?
isang tondo o buti lamang. Kahit panaginip o pangarap, hindi abot ang walang hanggan. Ikaw lang ang may alam sa buhay kong sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piliin? Sino kami upang pigilin ang mundo? Ikaw lang ang may alam sa buhay kong sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa amin? Ikaw lang ang may alam sa buhay ko sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling? Hero people, the Lord our God, the Lord is one. There's only one name whereby we must all be saved. In the name of Jesus, there's only one way. He's the truth and He's the life. Jesus came to save us. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ. For forgiveness of our sins, we'll receive the gift of the Holy Spirit. To God be the glory as
Kaya tayo ngayon nakakapagpuri sa ating Panginoon. Hindi po nang dahil tayo po'y masipag, hindi nang dahil tayo po'y righteous, dahil po sa Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, hinihila niya tayo para gawin ang tama. Huwag kayong pumayag. At huwag kayong mabuhay sa mundong ito na walang access at tas kawawa kayo pag wala po. Matindi po, dapat lahat tayo may access doon para ano ba na mangyari dito. Nasisiguro ko sa iyo, walang mangyayari sa'yo dahil meron kang access sa taas, makatatawag ka sa taas, makapag-pray ka sa taas, at idudulog mo sa taas, at ibibigay ng Lord sa iyo. Kung anong pangailangan mo, bibigay ng Lord. If we depict ourselves every time na may problema tayo, na mahina tayo, natalunan tayo, Chocolate Hills talagang dating natin, hindi Mount Zion. Pero kung sarili pa lang natin, nilalabanan na natin yung negatibo, mas malaki po ang tsansa na panalo po tayo, lalo na po, ang Diyos po nagdadwell sa atin, kaya nga po tayo tinawag na Mount Zion eh. We know that we're burning kapag tayo po ay kinanti. Pak! Nung nakatataas sa atin, galit na tayo. Why? Because we're already burning. The Lord is not the one building the house of our ministry. Hayaan ng devil mag-serve tayo na mag-serve kay God nang hindi nakatap sa Diyos yung ginagawa natin. Hanggang matuyo tayo. Pero alam nyo mga kapatid, even though the world is deteriorating at ito po'y magugunaw, siya pa rin po ang gumawa ng paraan para maligtas po ang tao. Hindi ka makakasama sa hirap pag nasama ka sa rapture day, but shall always be with the Lord forever and ever. You make your face to shine on me, that my soul knows very well. You lift me up, and I'm cleansed and free, that my soul knows very well. When mountains fall, I'll stand by the power of your hand, and in your heart of hearts I'll dwell, that my soul knows very well. And joy and strength
Patuloy, O Diyos, kami po, Lord, ay nagsusumamo sa iyo sa umagang ito. Papasalamat kami sa presensya mo. Salamat sa banal na Espiritu Santo mo. At salamat, Panginoon, nararamdaman namin na hindi mo kami binibitawan. Sa kabila na mahirap ang buhay, marami nahihirapan, Panginoon. Ang iba gusto nang tumalikod, dumayaw, pero Panginoon, ikaw ayaw mo kaming bitawan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, mas kailangan ka namin. Patuloy, O Diyos, ikaw po ang manguna po sa amin, Panginoon, O God. At sa pagkakataon pong ito, kami po humingi sa ng tawad, ng habag, Panginoon. Iisip mo aming mga puso, ang aming mga isip. Ihanda mo kami, Panginoon, O God, sa dakilang gawain na ito. Sa mga salita mo, sa pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, ikaw po ang manguna po sa amin. Ikaw ang kumausap po sa amin, Panginoon. Sa aking sarili, wala po akong magagawa, Panginoon. Kundi ikaw, Panginoon, ang magbigay ng mga salita sa aking mga bibig, Panginoon, O God. Hayaan mo maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo, Panginoon. At ito po'y magsilbing kalakasan po sa bawat isa po sa amin na nandirito. Dalahin ko kung sino man na nanghihina, patuloy mong palakasin ng salita mo, Panginoon. Again, wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon, O God. Kaya sa pamamagitan ng mga salita mo kami lumalakas, Panginoon. Kung sino man na may sakit, pagalingin mo, Panginoon. Kung sino man na nawawala ng pag-asa, ay muli mong bigyan ng pag-asa. Kung sino man na nag-iisip na umalis na, umayaw na, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, hawakan. Paramdam mo sa Kanya na mahal mo siya, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo. Panginoon, basbasan mo yung likod, Panginoon, at ikaw lamang po ang maitaas sa umagang ito. Maraming salamat. We claim the victory today. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's clap our hands to Jesus. Praise the Lord sa pumapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Ang lahat po na magpinagpalay, sumigaw ng praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, talagang pag inaawit yung kanta na yan, bato ka pag hindi ka tinablan. Oo, talaga niyang awitin na yan, mga kapatid. Pag naririnig namin mag-asawa, naiisip namin parati, Lord, oo nga, wala talaga kami magagawa kung wala ka. Kaya araw-araw, kailangan ka namin. Huwag mo kaming iiwanan. Kaya every time ginaawit yan, I can't help but cry. Kasi totoo naman talaga, di ba? We need our Lord Jesus more and more in our lives. Amen po? So anyway, maraming salamat sa pagkakataon pong ito na muli binigyan tayo ng pagkakataon na makatayo po sa inyo pong harapan. Salamat sa ating Panginoon, gayon din sa ating beloved Bishop Louie and Pastor Norma. At sa lahat po ng mga elders po ng church po na ito, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin. Of course, syempre, si Lord pa rin ang dapat na maitaas sa pagkakataon po ito. Alam ko, excited na po tayo sa ituturo ng ating Panginoon sa atin. So sa hindi po pagtatagal, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of John chapter 6, verse 63 to 69. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Verse 64. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray him. And he said, Therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, Do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? And that is our title for today. You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. So, basbasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin. Makakaupo na po tayo lahat. Brothers and sisters, for your information, kung babasahin natin yung buong chapter na ito, yung verses 1 to 14 po, unang-una, was the feeding of the 5,000 people, yung pong 5 loaves of bread, tsaka 2 pong isda. Wherein, ang ginawa ng ating Panginoon, He made the people sat down.
So, dito sa pagkakataon po ito, nag-alala po yung mga disciples niya. Kasi nga po, 5 tinapay, 2 isda, 5,000 yung papakainin. So, malaking problema. Pero nang ginawa ng ating Panginoon, nag-provide po siya. So, dyan niyo po makikita, ganun din po sa atin. Pag mayroon tayong problema sa trabaho, sa finances, sa pagkain, kakainin ng pamilya, lalo na, di alam ang gagawin. Pero dito, pinapakita po sa atin na relax lang po tayo dapat. Bahala ang ating Panginoon sa pangangailangan po natin. Pagkakasya niya po yan. While sa verse 12, ang sabi niya, nakunin daw po yung mga natira. At huwag po mag-aksaya. So ano po ibig sabihin? So meaning, pag meron po tayo mga pagpapala, matuto din po tayo maging masinop. Magtabi or mag-save. Para pagdating po ng mga sitwasyon na mahihirap, ay meron din po tayo na itatabi, meron po tayong bubunutin. Then, sa verses 15 to 21, Jesus walks on the sea. Naglakad po sa dagat ang ating Panginoon. So dito, anong nangyari? Natakot naman yung mga disciples nung humangin ng malakas. Nakita nila si Jesus Christ na naglalakad po sa dagat. Ang sabi ng Lord sa kanila, it is I. So ibig sabihin, pinagdidiinan ng Panginoon yan sa kanila. It's ego eimi sa Greek po. Ibig sabihin, ako talaga to. Sinabi ng Panginoon sa kanila, do not be afraid. Sa atin, ganun din. Andyan ang gera, nababalitaan natin, kabi-kabila, kung ano-ano yung mga nababalitaan natin, lindol, kamakailan, kalamidad, nandyan. Pinasasabi ng Panginoon, it is I. Huwag kang matakot. Amen. Now, moving forward, while in verses 22 to 40, the bread from heaven naman ang pinag-uusapan. At alam natin that Jesus Christ is the bread from heaven. He is the bread of life, in which sa panahon po ni Moses, nagpababa naman po ng mana ang ating Panginoon. Pero in the New Testament, siya na po yung bread na hindi ka na magugutom muli. Amen po. However, in verse 41 rather, and onwards, dito po sa pagkakataon pong ito, si Jesus Christ po was rejected by His own. Ni-reject siya hanggang sa tinalikuran po nila si Kristo. In which, we will be focusing on these remaining verses po, or last remaining verses. So according po sa bandang huli po ng mga talatang ito, mga verses na ito, meron pong nagkaroon po ng discussion going on between kay Kristo at yung mga tao po na nakikinig po sa Kanya during that moment. Kaya lang ito pong mga taong ito na nakikinig, hindi po naiintindihan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil iba po ang ibig sabihin ng ating Panginoon at iba naman po ang nasa isip ng mga tao. Kaya ano po ang nangyari? In John 6:66. From that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. So marami sa Kanyang mga tagapagsunod, tumalikod na. Hindi na sumama. So brothers and sisters, if we are going to study it carefully, ito pong passage na ito, dito po pinapakita na kung ano po yun nangyari back then, in their times. At nung kinongclude po ng Panginoon, yung pong kanyang mensahe regarding sa bread of life, in the earlier verses, so para bagang naging offensive po kasi sa kanila, yung dating nung salita or ng mensahe ng ating Panginoon sa mga tao. Bakit po? Jesus Christ was talking about eating His flesh and drinking His blood. Kung babasahin po natin pataas muna yun chapter. Yun ang pinag-uusapan. So that is why, yung pong mga tao, or marami pong mga tao, nag-react po sa sinasabi ni Kristo. Kaya ano sabi ng mga tao? This is a hard saying. Who can understand this? Ang bigat naman ng katuruan na yan. Sino makakaintindi yan? At alam din po ni Kristo na yung kanyang mga disipulo ay nagmurmur. Nagrereklamo. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa mga disciples, sa mga tao, do you take offense at this? Sinabi ni Lord. Apparently, brothers and sisters, from verse
62 to 65, pagkatapos nito, his disciples went back and no longer went with him. Over a course of several weeks or days. Ano po ibig sabihin? Dito po natin makikita kung gaano po kaliit ang binibigay na emphasis ng Lord regarding numbers in the Bible. Ano po ibig sabihin? Brothers and sisters, in our modern days, karamihan po ng mga iglesia sa panahon natin are setting goals for church growth. Wala pong masama dyan at dapat lang kahit tayo, ganyan po ang ginagawa po natin. Lahat gagawin para dumami, pati sa attendance. Again, walang masama. But I just want you to know that God is not interested in mere numbers only. So ano po ibig sabihin? Please do not get me wrong. Pagdating sa salvation at soul winning, dapat na marami po talaga ang maligtas at dapat marami po ang makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? However, with regards to attendance, aanuhin ng ating Panginoon na madami nga kung hindi naman po genuine ang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po sinabi ng Biblia that many are called but few are chosen. So meaning, kakaunti lang po talaga ang makakakyat po sa langit. Pastor Lud, paano yun? Paano mo sinabi yun? Ang dami natin. Brothers and sisters, for your information, sa kabuuan po ng Kristyanismo, as a one God believer, konti lang po tayo. At yung konti na yan, ay hindi pa din po natin talaga alam kung lahat tayo ay makakasama sa rapture day. Kaya nga, konti lang po talaga ang maliligtas. But hoping na doon sa konti na yun, ay makasama tayong lahat. Amen? Ni isa sa atin, huwag sanang may maiwanan. Moreover, bakit ko sinabi na God is not interested in mere numbers? Brothers and sisters, kung alam po ninyo yung istorya ni Gideon, remember the 32,000 men of Gideon in battle or for battle? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, that is too many. In Judges chapter 7 verses 1 to 8, if I'm not mistaken. Sabi ng Lord sa kanya, napakarami niyan, 32,000. Ang sabi ng Lord, pauwiin mo yung mga bagong kasal at yung mga duwag. So, bumaba ng 22,000. Meaning, kumonte, nabawasan. Now, ang nangyari po, bumaba ng 22,000 hanggang sa naging 10,000 na lang ang natira. So, akala ni Gideon, okay na. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Madami pa din yan. Kaya ang ginawa ng Lord, inutusan sila, pinadala sila sa ilog, sa river, para subukan yung mga tao. Until finally, 300 men were left. 300. Ano po ibig sabihin? Para po sa Diyos, quality is far more important than quantity. Amen. Ulitin ko, quality is far more important than quantity. Kaya nga sinasabi natin na aanuhin ng ating Panginoon na madami nga, hindi naman genuine ang pananampalataya. Amen. Nandiyan ba kayo? Now, meanwhile, ano naman po ang mapapansin po ninyo dun sa mga tao na tumalikod sa Lord? Dito po sa narrative. Brothers and sisters, it was clear that they could not accept the difficult teachings of Jesus Christ. Ibig sabihin, mabigat yung turo ni Kristo. Hindi daw nila maintindihan. Masyadong mabigat. So, it is simply implying na hindi po talaga sila susunod. Hindi po talaga sila makikinig sa sinasabi ng ating Panginoon. So, meaning, ayaw po nilang maguluhan doon sa hirap or sa mabigat na katuruan. At ganyan din po, naniniwala ako ang nangyayari po in our modern days. How many people drop out of faith in the middle of their journey? Lalo na po pagdating po sa mga mahihirap at mabibigat po na doktrina or katuruan. For example, sa holiness. Hindi lang po yan. What about the rules and regulations ng church? It is becoming too tight or too hard to follow. Walang iba naman, hindi nga sa mahihirap na katuruan. Pero bakit daw sila inaalaw ng Panginoon sa mga suffering, sa mga hardships, sa struggles?
Katulad ng mabibigat na mga sakit, sa kahirapan, sa mga financial crisis. Anong klase? Iba sinasabi pa, anong klaseng Diyos yan? Nilalagay tayo sa mabibigat na problema. Unless ayusin ng Panginoon yung mga issues nila sa buhay, they do not want to do anything with God. Ganun po ang katwiran. However, kung mapapansin po ninyo sa mga sulat po ni Pablo, ang sabi nila, ang hirap daw intindihin. It's too radical. Mabigat masyado. Ang hirap sundin. Alam nyo mga kapatid, once we become bothered sa mga mabibigat na mga katuruan, sooner or later, you will find yourself wala ka na sa pananampalataya. Kasi bothered ka eh. Bakit ko po sinabi? Nakita niyo po yung sagot ni Jesus Christ sa mga tao. So para bagang sinasabi ni Kristo sa kanila, are you offended by what I said? About eating flesh and drinking my blood? Natitisod ba kayo sa mga sinabi ko regarding sa pagkain ng laman at pag-inom ko ng dugo ko? If, brothers and sisters, if we read it that way, that is going to be a very, very big problem. Bakit? Dahil ang ibang tao po ay hindi po maintindihan po kung ano po ang sinasabi ni Kristo. Why? Because these people were thinking about literal things. Yun ang problema. Nung sinabi po ni Jesus Christ about flesh and blood, ang iniisip ng mga tao doon, parang cannibalistic practice yan. Ibig sabihin, they took him literally. Pero ang sinasabi ng Lord sa kanila, He was not referring to the literal flesh, yung bones, hindi po yun yung meat or yung blood. But rather, He was talking about kung ano yung sinisimbolize po ng mga yun. And unfortunately, I just want you to know na maraming beses po sa Gospel of John, ang mga tao po ay hindi po maintindihan si Kristo on what Jesus meant. Why? Because they put too much emphasis sa mga literal na bagay. Bakit ko po sinabi? Kung naalala po ninyo yung sa book of John chapter 2 verse 19, basahin po natin. Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Dito po ang iniisip ng mga tao, he was talking about the literal temple. Yung building that stood up in Mount Moriah. Pero ang sinasabi ni Kristo was the temple, yung pong kanyang katawan, which was symbolized by the building. Well, sa chapter 3 naman, nung sinabi po ni Jesus Christ kay Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Sa book of John, sinabi ng Panginoon niya kay Nicodemus. Ang iniisip ni Nicodemus, it is about gynecology. Ibig sabihin, it is a branch of medicine po that deals with the diseases and routine physical care of the reproductive system of women. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaintindi niya, literal. Kumbaga, ipagbubuntis ka ulit, ipapanganak ka ulit, babalik ka sa tiyan ng nanay mo. But you know what? Jesus was talking about eternal life na nagsisimbolize na spiritual birth ng tao. Pero kung Nicodemus, he was thinking about the literal, physical birth. Yun ang nasa isip niya. Kailangan bumalik ulit siya sa tiyan ng nanay niya. Paano mangyayari yun? Ilang taon na siya, ang laki na niya para bumalik pa sa tiyan ng nanay niya. So meaning, brothers and sisters, pag sinabi po ni Jesus Christ of eating flesh and drinking blood, hindi po cannibalism ang ibig sabihin. It was about the spiritual food. Kaya po, yung pong mga tao who focuses on literal at yung pong mga physical symbols of Christianity drop out of faith. Sooner or later, kaya nga po yung iba po, nauubos po ang members po ng church. And I believe, meron po mga churches na ganyan today. Ganyan po ang nangyayari. Of course, the number one reason, because we are in the last days, kaya marami po ang manghihina at malalamig sa pananampalataya. That is why people who used to go to church no longer do. Minsan nga, online na nga lang, ayaw pa eh. Hindi pa nagsisimba eh. Well, the other reason was they focused too much on literalism. Legalism, ceremonies, mga sacraments or sakramento. Pero nililinaw po ni Jesus Christ na ito pong sinasabi niya are of deeper meaning. At yung pong deeper meaning na yon is the content na kung ano po ang ibig niyang sabihin.
But unfortunately, hindi po nila magets. Why? In Romans 8 chapter 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Ano po ibig sabihin? This is the picture of the natural man or the man of the flesh. A man who depends, take note, too much, yung sobra-sobra, upon his own wisdom, his own riches, yung kanyang lakas, yung kanyang ability to get things going. Bakit? Kasi nga nasa laman pa eh. Ibig sabihin, once we depend too much on ourselves, hindi ko naman sinasabing masamang umasa sa sarili, pero yung too much, yung lahat na lang ikaw, puro ako. And think, we have enough wisdom and ability to deal with all the hardships and struggles by ourselves. Hindi natin alam, pwede pala yung po mga maling konsepto po at mali pong prinsipyo po ang maharbor po natin. Why? Because we rely too much upon ourselves instead of relying on God and go spiritual. Kaya kung minsan naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano ang nangyayari, you are frustrated sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, things are getting out of hand, everything seems to fall apart, and you cannot make your life work. Why? You think you know everything. Thinking you are in control of your life. Yun ang iniisip mo. Ang iba, hindi ko naman po nila lahat. And you want to be control in your life. That is why other people walk away. Why? Carnal men. Carnal man eh. But you know what? In Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord. Ulitin ko, ang sabi, trust in the Lord. Hindi po sinabing trust in myself, trust in man. No, but trust in the Lord with all your heart. With all your heart, yung buo daw puso mo. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ibig sabihin, brothers and sisters, ladies and gentlemen, do not rely too much upon ourselves. But rather, we need to trust God more and more and more and more. Kaya nga, we need Him more eh. Bakit? So that He will direct our paths. Para hindi tayo mawala ng basta-basta sa pananampalataya. Bakit? Sa Kanya tayo nagtitiwala eh, hindi sa sarili nating konsepto at dunong lakas. Kaya nga, kung babalikan po natin yung pinag-aaralan po natin, kaya sinabi ni Jesus Christ dito sa chapter na ito, binabasa po natin, my words are spirit and they are life. Ibig sabihin, anuman ang nasa laman, it profits nothing. Walang benefit pag nasa laman. Walang profit. Ang punto ni Kristo, that those people who draw back are the ones who really do not believe. Bakit? Dahil alam niya sa simula pa lang kung sino yung hindi maniniwala or hindi naniwala sa Kanya and who it was that would betray Him. Kung babasahin natin yung mga talata. At kaya din po niya sinabi that no one can come to me unless it is granted to him by my Father. Ang ibig niya sabihin, you are taught of God. Tinuruan ka ng Diyos. Meaning, naturuan ka ng Spirit ng ating Panginoon to always open our eyes to the truth. Para hindi din po tayo mawala sa pananampalataya. For your information, ang mga tao who responds and obeys sa katotohanan ay sila din po yung mga tao na who are more likely to see. And all the more, they will be taught more of the truth. Ibig sabihin, mas makakakita po sila at mas lalo po silang tuturuan. Why? Kasi po rumiresponde po sila at sumusunod po sila sa katotohanan. But people who resist the truth
all the more they will lose the capacity to see and hear anymore. Kasi nga po, nagre-resist po naman sila sa katotohanan. Kaya nga po, sabi po sa Mark chapter 4, verse 25, whoever has will be given more. Ang sino man na meron ay dadagdagan pa, bibigyan pa na mas marami. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Wala ka na nga. Kukunin pa sa'yo. Kung ano na lang yung meron ka, kukunin pa sa'yo yan. Ganyan po ang nangyayari po sa iba. Kaya sa binasa po natin, marami po ang hindi na sumunod kay Jesus Christ at tumalikod. Pero ano po ang sabi ng Bible? But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. At ang sino man daw ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. And that He is a rewarder, taga-gantimpala of those who diligently seek Him. Ano po ibig sabihin? Yung mga tao na tumalikod were unwilling to seek further. Kaya wala po silang reward. The fact na nilinaw na po ni Jesus Christ kung ano pong ibig sabihin ng mga disciples, unfortunately, marami po ang hindi po handang tanggapin yung buhay na itinuro po ni Kristo po sa kanila. That is why they all turned their backs from the Lord. Bakit? Ang sabi po sa Matthew 24 verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Brothers and sisters, we are in the last days. And last days are evil days, kaya marami po ang manghihina at manlalamig sa pananampalataya. In fact, in Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Ngayon po mga kapatid ay panahon po ng kasamaan. Andiyan ang mga pestilences, ang mga plague, calamities, mga volcano eruptions, yung mga earthquakes na yan, yung mga malalakas po na bagyo na hindi na po biro. Yung mga gera nandyan na katulad po ng mga nakaraan panahon na nagbabadyang gera. Yan po ang ibig sabihin po ng evil days, ng last days. At dyan po tayo nabubuhay ngayon. However, madalas po kasi nalilimutan po natin yung proteksyon ng ating Panginoon. Kasi nga po, nakafocus po tayo masyado sa maraming bagay. Lalo na sa problema, sa mga earthly things, at sa mga literal na bagay na hinaharap po ng maraming tao. Pero nalilimutan po natin na marami po sa atin na nasa evil days po tayo ngayon. Kaya nga, mas lalo po tayong dapat magsumiksik sa ating Panginoon. Amen! Mga kapatid, ilan na po ang tumalikod sa ating Panginoon aside sa hindi po matanggap yung mga mabibigat na katuruan? Nawala na. While others are focused on earthly things and literal things. That is why, kung babalikan po natin yung binabasa po natin, nagtanong po ang ating Panginoon sa mga disciples in John chapter 6 verses 67 to 69. Jesus said to the 12, sa 12, do you also wish to go away? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Ang sabi niya. Take note, ang sabi ni Pedro, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan pa kami pupunta? Brothers and sisters, I just want you to know na ang isa po sa marka ng totoong mananampalataya or follower ni Kristo is that He will not quit. Hindi po yan susuko, hindi po yan aayaw, no matter what the causes, no matter what it takes, no matter what happens, ganyan po ang totoong nananampalataya kay Kristo. Hindi po yan aayaw kahit ano ang mangyari. Nung sinabi ng ating Panginoon sa kanila, will you go away also? Malinaw na sinasabi ni Kristo sa kanila, alam nyo kung ano? Kung gusto nyong umalis, go ahead. Hindi ko kayo pipigilan. Wala akong pipigilan sa inyo. Anyway, kung umalis sila, yung mga disciples, yung mga tao, mananatili naman din Diyos pa rin yun eh.
Eh sila, pag umalis sila, wala na ang Diyos sa kanila, ano na sila? Eh ang Lord, kung tutusin, hindi naman tayo kailangan eh. Hindi naman nababawasan yung pagka-Diyos niya pag nawala tayo, Diyos pa rin yan eh. Pero ano sagot ni Pedro? In effect, Lord, we have been thinking about it eh. Pinag-iisipan namin ng husto. Tinitignan namin kung meron pang ibang options. Kung meron pang ibang mapupuntahan. Kasi nga, medyo mahirap ka kasama, Lord eh. In effect, mga kapatid imagine, sabi ni Pedro, for example, we see you and hear you do things that simply blow our minds. Talagang medyo nakakamangha yung mga ginagawa mo. Hindi lang yon, you offend and rebuke people na iniisip namin na mahalaga sa amin. So, ibig sabihin, yung mga mahalagang tao, Lord, nire-rebuke mo eh. Rebuke ka na rebuke eh. At sakit mo magsalita eh. Sa panahon natin, ganun din. Ang hirap naman dito sa church na ito, daming bawal. Ang bibigat ng turo, puro na lang rebuke si Bishop. Minsan, haba pa ng pila dyan sa labas. Naghahanap nga ako ng ibang option, baka meron eh. Pero anong ibig sabihin ni Peter sa kanya? Lord, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Kahit na mahirap yung mga katuruan mo, etc. and etc. Pero, Lord, wala pa kaming nakitang katulad mo. Wala pa kaming nakita na katulad mo who can do what you can do. That is why, saan pa kami pupunta? Ano po ibig sabihin ni Peter? Dalawang bagay. First, His words, yung mga salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung mga salita mo, Lord, met our deepest need. Na-meet niya yung mga kinaibuturan ng aming kalooban. Yung pinakamalalim. Na-meet. You have forgiven our sins. Tinanggal mo yung mga takot namin, yung mga pag-aalala namin. Iba ka magsalita, Lord. Iba yung salita mo. Iba yung lumalabas sa bibig mo. Nobody understands life like you do. Kaya yan po yung pumipigil po sa amin para umalis at lumayo sa'yo. Yan po yung una. Pangalawa, His character. Ang sabi ni Pedro, we have believed and have come to know. Ang sabi niya, ano ibig sabihin? Peter was saying, nakita ka namin at nakita namin na walang mali sa'yo, Lord. You are the Holy One of God. Wala kang kasalanan, you fulfill the promises, at wala kang katulad. That is why there is nowhere else to go. Wala kaming ibang pupuntahan eh. Amen. And I believe majority of us felt the same way also. Kaya ka nga nandirito eh. Though we have not seen Jesus Christ personally, but we felt Jesus Christ through the power of the Holy Ghost, through the teaching of this church. Naramdaman po natin yan. Naramdaman natin ang ating Panginoon. Naramdaman natin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng mga katuruan ng iglesyang ito. Kaya ka nandirito, kaya ka hindi ka umalis eh. Na kahit na kung minsan masakit, mahirap, mabigat ang mga naririnig mo, hindi mo maintindihan. Bakit ganon? Pero hindi ka makaalis. Why? Ano po ibig sabihin? Kung natagpuan mo na si Kristo, nalaman mo na ganun pala ang ating Panginoon, at nalaman mo na ang katotohanan sa pamamagitan ng church na ito, tanong, aalis ka pa ba? And if ever, umalis ka, saan ka naman pupunta? Or, pupulutin pag humimulay ka kay Kristo. Where else can you go? I just want you to know, brothers and sisters, ladies and gentlemen, wala pong makakapantay kay Kristo. Wala! Kaya nga po ang pinaka-the best na definition ng Kristiyano or ng Christian is someone who will never, ever, ever, ever quit. Hindi ka susuko, hindi ka ayaw. Kahit anong mangyari, kahit mabigat ang katuruan, puro rebuke ang turuan, puro hirap ang inaabot mo.
Alam niyo mga kapatid, meron ako nakausap back then, ang bigat ng problema niya. Everything is falling apart. Lahat ng anggulo, may problema siya. Mula sa pinansyal, sa relasyon, sa spiritual, pati sa physical. Pinakyaw niya na lahat sa madalit sabi. Alam niyo mo, sabi ko sa kanya, huwag ka sumuko bro. Laban ka, tayo ka. Yes, oo, mahirap. Pero alam mo, bro, pag ginawa mo yung unang step, madali na yung pangalawa. Susunod na yan eh. Hindi ka pwedeng umayaw, hindi ka pwedeng sumuko. Saan ka pa pupunta? Saan ka pupulutin? Ano mangyayari sa'yo pag sumuko ka at umayaw ka? Ano po ibig sabihin? Ito po yung sinasabi ni Pedro kay Jesus Christ na hindi po basta sumusuko ang tagasunod po ni Kristo. Moreover, brothers and sisters, kung mapapansin po ninyo si Pedro, he was wrong about one thing. Nung sinabi po ni Peter, we, sa verse 12, sinabi kasi ni Peter, we have believed and we have come to know that you are the Holy One of God. Yung pong salitang kami. Ano ang sabi ni Jesus Christ po sa kanya? Pedro, mali ka. Peter, you are wrong. Merong isa sa atin dito. Hindi natin kaisa. Ibig sabihin, kinorek ng ating Panginoon si Pedro at in-expose ni Jesus Christ si Judas. Why? In John chapter 6 verses 70 to 71. Jesus answered them, did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? He spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, was to betray him. Brothers and sisters, I just want you to know that there are three groups of people in these verses po. Unang-una, there are those who will not stay. They drop out in faith and in the middle of their faith. Ibig sabihin sila po yung mga tao na hindi po talaga para dito. Aalis din eventually. Lilipat din sa iba. Mawawala sa gitna ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po, sabi po sa 1 John chapter 2 verse 19, sa Tagalog po natin basahin. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat, kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Kaya po yung iba nawawala. Amen. Second, there are those who cannot leave. Hindi makaalis no matter what happens. Bakit eh? They have seen too much. They have heard too much. Mga salita ng ating Panginoon. They have experienced the Holy Spirit in their life. They have known the truth. They have realized who Jesus really is. That is why nananatili po sila. They stay. Yan po yung pangalawang grupo. Pangatlo, naniniwala po ba kayo that there are those who will not leave? Ayaw umalis. Because of internal evil motive. Ibig sabihin, mayroong binabalak na hindi maganda. Hindi ko alam kung ano, pero mayroong hidden agenda. And that is a problem. Apparently, brothers and sisters, there are also three things being said about Judas naman. Unang-una, inadmit po ni Kristo that He chose him as He did with the others. In Luke chapter 6, records po yung pong istorya po ni Kristo praying all night bago po siya namili na magiging disciples niya. Second, si Jesus Christ po gave power to Judas. Sa isa pong okasyon, pinadala niya po yung 12 sa mga syudad po ng Galilee. At binigyan po sila ng kapangyarihan to cast out devils para magpagaling na may mga sakit. Kasama po si Judas doon sa 12. And for your information, I just want you to know that God can give power to people to do miracles kahit na doon sa hindi po sa Kanya. If He chooses to. Pag ginusto niya,
At pag pinili niya, He even gave Judas the trusted position of treasurer. Diba? Siya yung treasurer ng grupo eh. Yung pala, nanakawan lang ni Judas. So, ibig sabihin, malinaw po na sinasabi po dito, na ito po si Judas was never really with Jesus Christ. He was always against Him. Kaya po sinabi ni Jesus Christ that Judas was a devil. Bakit? Always resistant, always nasa opposition, parating nakakontra, parating nagre-resist. Just imagine, brothers and sisters, Judas stayed with the group. Kasama sila. He lived with them, kumain kasama sila, natulog kasama sila, yet was not one of them. And he never was. Pangatlo, si John po, sinasabi po sa atin na ito po si Judas is branded forever as the traitor above all others. Meaning, si Judas Iscariot po was outwardly a disciple, kitang-kita, kasama nila eh. Outwardly, a lover of Jesus Christ, kitang-kita. But, take note, betrayed Jesus Christ with a kiss in the Garden of Gethsemane. At naniniwala po ako that in a certain congregation, there will always be representatives of these three groups. Ang iba may have started well, ang ayos. Pero sa gitna, magda-drop out, mawawala. Why? Ang iba ayaw sundin yung katotohanan. Once na makita na yung katotohanan or nakita na, sabihin na natin, you will rationalize it. But you will go on and do the wrong thing. Deliberately, gagawa ka pa rin ng kasalanan, paulit-ulit. And eventually, ano mangyayari? Mawawala ka na sa pananampalataya. At naniniwala po ako na nangyari na po yan sa iba. Kaya nga yung iba wala na rito. While there are others who will never live, who will never quit. Bakit eh? Dito ka pinakain, dito ka pinalakas, dito ka in-encourage, dito ka inalagaan, dito ka tinuruan, dito ka in-educate, dito ka natuto dahil dati wala ka namang alam. Dito ka na mold ng husto at dito mo na-experience ang presensya ng ating Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon. That is why you can never give up your faith. While meron naman po who wants to stay with Jesus Christ for their own purposes, yung iba para sa bread. You just want to use God. Kasi nga, meron silang kailangan sa Diyos eh. Or merong ibang agenda. Kaya nga ang tanong, sino ka sa tatlong grupong ito? Ikaw ba yung panguna, pangalawa, or pangatlo? Kayo lang po makakasagot niya. Now, meanwhile, there's no safest place than being in the arms of God. With all the calamities, chaos, pestilence, earthquakes, volcanic eruptions, yung mga gera po, all the natural disasters that is happening around us, wala na po tayong ibang tatakbuhan at pupuntahan kundi ang Diyos lang, no more, no less. Ang tanong, bakit? Yan na po yung signs o yung end time signs po. Yung lahat na nagaganap na yan, na kasamaan na yan na ngayon po, sinasabi po ng Diyos sa atin, yung lahat ng mga mangyayari na yan at mangyayari pa. Bakit? Because heaven and earth will pass away, but His words will never pass away. Kaya nga po mga kapatid, pag sinabi niya, mangyayari po yan, sigurado po yun. At lahat po na nagaganap po dito sa mundo, nakaayos na. Planchado na po yan, hindi po pwedeng hindi po matupad. Dahil sinabi na po ng Bible yan eh. At hindi po pwedeng hindi maganap yan, hindi mangyari. Why? Lalabas po kasi sinungaling ang Diyos pag hindi po nangyari. At hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos. Amen. At wala pong ibang pag-asa sa mundo kundi si Kristo lang. Siya lang. Once na tumayo po tayo sa salita ng Diyos at naniwala po tayo sa salita ng Diyos, naniwala po tayo sa katotohanan, ibig sabihin naniniwala po tayo sa Diyos mismo dahil ang Diyos at ang salita niya ay iisa po yan.
At kapag kasama mo ang salita niya, ibig sabihin kasama mo din ang Diyos. Bakit ko po sinabi in Psalms 91 verses 1 and 2? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Ibig sabihin, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lang. Wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos lang. In other words, we have nowhere else to go. Kung hindi sa presensya lang ng ating Panginoon under the shadow of the Almighty. Dahil pag Diyos or sa Diyos ka umasa, siguradong mapapaayos ka. Ano man ang nangyayari po sa paligid, just do not go anywhere. Ang Diyos po ang bahala po sa iyo. That is why today pinakita po sa atin ng Diyos na walang ibang safest na lugar kung hindi sa kamay lang ng Panginoon. Kaya ako nagbabala ka pang umalis, huwag ka nang umalis, magstay ka sa kamay ng Panginoon. Huwag kang bumitaw, humawak ka lang sa Kanya at mapapaayos ka. Bahala ang Diyos sa iyo. So that once tumunog ang trumpeta, kasama ka. Pag-angat ng church, dahil naging tapat ka sa Kanya, hindi mo siya iniwanan. And do not rely on your own wisdom and ability. Kanina nabanggit sa atin, yung sarili nating lakas. Sa Diyos po tayo magtiwala at mapapaayos ka. Bakit? In Psalms 91 verse 3. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Ibig sabihin, ang nagtitiwala sa Diyos, He will deliver you. Even though may mga salot dahil nga nasa huling araw na tayo. However, in Psalms 91 verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Meaning, hanggat nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon, there is a guarantee of your safety. Bakit? Nasa ilalim ka ng pakpak niya. At pag sumunod ka sa salita ng Diyos, para ka nasa ilalim ng pakpak ng agila. Yung iba kasi hindi po alam yan eh. Iggas ng iggas eh. Kaya nga ang problem with other people, ang sabi sa Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. Born again. To God be the glorians. How many times na kitang nilalagay sa ilalim ng pakpak ko, pero ayaw mo. Kaya nga po, we have to be careful. Isang araw, pag umalis ka sa kawan ng Diyos, baka hindi ka nahanapin ng Panginoon. Bakit? Once na dumating po yung tama or yung gustong bilang ng mga Gentiles na maliligtas, wala na po siyang pakialam to those who turn away from Him. Dahil aandar at aandar at aandar ang flight patungo sa alapaap to meet the Lord in the air. Hindi po natin niya mapipigilan. Hindi ka iintay ng Diyos pag tinalikuran mo siya. Amen. Now, however, in Psalms 91 verses 5 to 6, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilences that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Kahit na meron pong mga pestilences, at kahit na nasa last days po tayo, meron mga pestilences that walks in darkness, hindi po tayo maaano. Bakit? Ang sabi po sa Psalms 91 verse 7, 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Uulitin ko, it shall not come near you, hindi raw makakalapit sa iyo. Kahit nga po yung mga missile magpuputok sa kabila, magpaputok na naman sa kabila, hindi ka rin maaano, hindi makakalapit sa iyo. Pag naggantihan niya, hindi ka maaano. Sinabi ng Bible yan, hindi ko sinabi. Sa Bible nang galing po yan. Ibig sabihin, pag sinabi niya, mangyayari po yan.
kumalat ang pestilences, mag-ingat ka lang. Hindi ka Siyempre, of course, pagka matigas ang ulo mo, huwag ka nang umasa. Pinagmamas ka, ayaw mo. Bahala ka sa buhay mo. Pag naano ka, huwag mo sisihin ang Diyos. Basta mag-ingat po tayo dahil hindi ka Dito po mga kapatid, pinakikita po ng ating Panginoon kung paano po siya mag-alaga at mag-ingat at magproteksyon sa mga anak niya. Next, in verses 8 to 10. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Kahit may plagues, may mga locusts, pati lindol sama mo na, pati gera sama mo na, siya po yung tanggulan. He is our dwelling place. He is our refuge. Ano pa? Verse 11, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Just imagine, angels ang bantay natin. Anghel ang nagwagwardya sa'yo. Daig mo pa yung may bodyguard, may security guard, may PSG. Sa'yo, anghel. Anghel po, hindi po basta gwardya. Anghel po ang nagbabantay at tumitingin at nag-iingat sa'yo. Imagine, libre. Walang bayad, di ba? Sa iba, magbabayad ka. Ano pa po? Verse 12 to 13, in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot. Ibig sabihin, hindi ka ng mga demonyo na yan, tatapakan mo lang Tatapakan mo lang. Nasa ilalim lang ng paa mo yung mga yan. Ano pa? 14 to 15 of Psalms 91. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high. Because he has known my name, he shall call upon me and I will answer him. Pag tinawag mo siya, sasagot siya. I will be with him in trouble. Kasama mo siya. Andun ka sa problema, kasama mo siya. I will deliver him and honor him. Ibig sabihin, once you are a faithful servant of God, kahit minsan hindi ka natapat-tapat pa din siya. Huwag ka lang pumunta kung saan-saan. Just do not go anywhere. Imagine na, hindi ka lang pinapakinggan ng Diyos. Hindi lang basta tinugon ng Diyos or sumasagot ng Diyos. Kasama mo pa ang Diyos. Niligtas ka na niya. Pinarangalan ka pa. Most of all, in verse 16, with long life I will satisfy him and show him my salvation. So, meaning to say, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, kahit anuman ang mangyari, maging tapat ka lang sa Kanya. Do not go anywhere. Siya po ang magliligtas sa'yo. Siya po ang mag-aangat sa'yo. Pag tunog ng trumpeta, siguraduhin mo lang na mainit ka sa pananampalataya para itaas ka ng Holy Ghost at magugulat ka pag dilat mo, nasa harapan ka na ni Kristo. And that is the last ministry of the Holy Spirit, yung pong pag-angat po ng church. At naniniwala po ako, malapit na po yan. Always remember, brothers and sisters, yun lahat po na mayroong problema dito, mga kabigatan, mga hardships that is happening right now, dito sa mundo, pangako ng Lord sa Psalms 91, sasamahan ka niya. At siya lang po ang tanging pag-asa na pwede po natin takbuhan sa kabila ng maraming problema sa paligid po natin. So madalit sabi, to cut the story short, to whom shall you go? To whom shall you go? Siya lang po ang pupuntahan natin. Isa lang naman ang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, isama mo ko sa kaharian mo. Huwag mo kong kalimutan pag dumating ka. Take me up, Lord, with you. Isama mo ko sa langit. Bakit? Wala naman po ako, Lord, ibang mapupuntahan pa eh. Because the safest place on this planet is always
in the secret place of the Most High and under the shadow of the Almighty. That is why, kung ang iba sa inyo nag-iisip, gusto mo nang tumalikod, gusto mo nang sumuko, huwag ka na mag-isip, manatili ka na lang. You just stay dahil wala ka naman ibang pupuntahan at huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Praise God! Salamat po sa Panginoon sa napakagandang message po that we are assured once again that He is our dwelling place and He alone can guarantee our safety. Kaya nga po patuloy din po nating panghawakan po ang Psalms 91 and always remember, wala po tayong ibang pupuntahan kundi ang Diyos lamang po. So meanwhile, to all our first-time viewers, maaari ang iba po sa inyo ay nandun ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kung kanino ka lalapit, naguguluhan ka. But I just want to let you know na ang Diyos lamang po ang pwede po natin takbuhan, lapitan, at siya lang po ang iyong tanging pag-asa. All you have to do is lumapit ka lang sa Kanya and accept Him in your life as your personal Savior. Kaya lang po ang tanong, sa paano pong paraan? That is by believing in His gospel for you to be saved. Now, please listen to me, sa lahat ng mga first-time viewers again. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw po na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Ulitin ko sabi, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. O sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok na po tayo doon at doon na tayo matatapos. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod po yan. Hindi po tayo matatapos sa believing lang po or sa pananampalataya lang po, kundi kailangan ito po'y sundin po natin. Kaya lang po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Ngingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at naniniwala po ako, kahit ang bigat na nagawa mong kasalanan sa Panginoon, marami kang pagkakasala at pagkukulang sa ating Diyos, pero patuloy nandun yung taos-puso na pagsisisi mo. Naniniwala po ako that the Lord is willing and able to forgive your sins. Bakit po? Kasi po ang tinitignan po ng Panginoon sa atin yung puso po natin. Basta nandun po yung genuine na pagsisisi o yung genuine repentance, patatawarin at patatawarin po tayo ng ating Panginoon. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ.
Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Na nabanggit po yan sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, lahat po tayo sa mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap po magbago pag sa atin po mga sarili lang. Minsan magbabago tayo 1 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po sa dati. Bakit po? Kasi sarili mo lang. But you know what? Once you have the gift of the Holy Spirit in you, or yung Holy Spirit mismo, natanggap po natin, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbago ng lubusan. At yan din po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin na makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. Una-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo, pikit po ninyo inyong mga mata, and please repeat after me with this prayer na nandun buong puso na tayo po nagsisisi, humihingi po ng tawad sa ating Panginoon habang binabanggit po natin yung mga salita na pauulit ko po sa inyo. Sige po, tayo po manalangin. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, pwede po kayong mag-iwan ng message po sa ating FB page. Iwan lang kayo ng message dyan para masagot po namin to give you further instructions. O sa pagkakataon po ito, mga kapatid, muli tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo. Salamat, ngayon po ay pinakita mo po sa amin na wala kaming ibang tatakbuhan kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming ibang pupuntahan kundi ikaw lang, sa iyo lang, Panginoon. Kaya patuloy, O Diyos, dalahin ko ang bawat isa po sa amin na nandirito, abutan mo na nandoon, nananampalataya sa iyo ng buong puso, buong isip, Panginoon, O God. Huwag mong hayaan ni isa po sa amin, Panginoon, ay mawala sa kamay mo, Panginoon. Huwag mong pahintulot sa mga mabibigat na pagsubok. Pagkos, Panginoon, parati mo kaming sasamahan ng Holy Spirit mo. Hayaan mo, Panginoon, O God, na ikaw, Panginoon, O God, ang siyang manguna sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Ikaw naman bahala, Panginoon, O God, and we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo pa po sa amin, Panginoon, O God. Bless us all throughout the week in your most precious and wonderful name. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.